everyone. So this is Mr. VA and welcome to another episode of How to be a VA superstar. So welcome guys. This is lesson number 5. Okay, so tapos na tayo ng lesson number 3 and lesson number 4. So this is lesson number 5. Okay, so I hope na marami kayo natutunan sa mga last episode ko sa last mga tutorials ko, and today we're going to talk about where to find work. Okay, so we're going to talk about saan ka pwedeng maghanap ng trabaho. Okay, so matagal nang nire-request to, matagal nang tinatanong sa akin, but dahil nga nakalinya na siya sa lesson ko, is talagang hindi ko na muna sinagot. Okay, pagpasensyahan na ninyo. Pero I hope na today makita nyo yung lahat ng pwede ninyong i-visit ng mga website. Okay. So, hindi na tayo magre-register. Register ba? Kasi umabot tayo ng matagal na masyado. Pero, i-research natin tong mga address, and papakita ko lang yung site. Paliwanag ko kung ano yung nasa site. Okay? So, yun. So, unang-una guys, ito yung pwede ninyong hanapan, okay, ng trabaho. So, unang-una dyan is yung Upwork. Alright. Upwork, naniniwala ako na alam nyo na itong Upwork na ito. Okay, so Upwork is more likely isa sa mga pinakasikat na platform ngayon ng mga naghahanap ng trabaho online. Okay, so this is the sign up. Okay, so makikita nyo naman dito na pag magsa-sign up ka, ayun makikita mo. Okay? So, itong Upwork na to, ang pwede mong hanapin dito, pwede kang maghanap ng virtual assistant work, pwedeng data entry, kung magaling ka magsulat, pwede rin dito. Okay, so iba't ibang actually ito yung isa sa mga um, number 1 na pwede mong hanapan ng legit na trabaho. Yung mga trabaho na legit talaga, okay. So ito yung work with someone perfect for your team. So ito yung mga yon. Okay, ito yung hinahanap ng mga clients dito. Okay, so makikita nyo naman dyan, may mga category sila. So all you need to do is sign up ka lang. Okay? So, ayun na. And then, build your portfolio in here. Actually, meron akong profile dito, pero hindi ko na muna ipapakita. Okay? And, ikalawa, is yung isa sa mga pinaka-hinahanapan ng trabaho ngayon ng mga tao is onlinejobs.ph. Okay, so, ito naman, may nagtanong, bakit po tinatanong kung native language ba yung English? Okay? Bakit po ba kailangan ng English? Hindi naman, puro Pinoy din naman yung nag-hire doon. So, tas tumawa yung nagtatanong. So, actually, ang sagot doon is, kaya kailangan marunong ka mag-English na parang natural language mo siya. It's because para ma-entertain mo yung kahit na sinong clients. At the same time, it is a national and professional language for us to use as we work, 'di ba? Almost naman ng trabaho, you need to learn English, you need to speak in English while being interviewed. Why? Because they are going to test your capabilities to talk. Yung sa uh, what do you call this one? Comprehension mo, at the same time yung grammar mo. How do you speak? Yung uh, um, uh, yung mga ganun. So, tinitingnan kasi nila yun. So,
Basically, isa sa mga magandang platforms din ng onlinejobs.com. Actually, dito ako unang nakahanap ng aking first job. Okay, my first work is an inside sales representative na banggit ko na sa inyo yan on my last videos. So, ito yung mga ino-offer nila. Okay? Ayan yun yung mga hinahanap ng mga ah, employers dito. Okay? And then, pwede din kayo maghanap dito. Freelancer. Ayan. Uy, sorry. Ayan, freelancer. I think hindi niyo pa naririnig lahat to. But freelancer, may maraming trabahong ino-offer dito sa iba't ibang bansa. But pag dito ka maghahanap ng trabaho, I highly suggest that you need to be more extra careful kasi yung mga employers nila dito, actually hindi lahat legit, or kung legit man, ah basta iba yung work, kumbaga, no? I-discuss ko yan sa fourth video ko. Okay? So, basically, kailangan mas maingat kapag maghahanap ka dito ng trabaho. And, meron kasi siyang um, bayad. Yung membership mo, may bayad. Yung first months mo, pwedeng libre. And then, sa mga susunod na months, may bayad na. But, ano lang yun, nakalagay lang yun doon ah, sa may account mo na meron kang halimbawa $25 na kulang na hindi mo binabayaran, nakalagay lang dun yun, bayaran mo may hindi, okay lang kasi ano, kumbaga hindi naman, parang wala ka ng papel na pinirmahan, kaya lang ayun nga, mawawalan ka ng connects dun sa mga clients, hindi ka makakapag-apply. So ganun. Okay, so pwede nyo rin siya i-try. Okay, and then yung tinatawag nilang 99 designs. 99 designs, actually hindi ako masyadong familiar dito. But nakwento sa akin ng friend ko na dito siya nagdi-design, may profile siya dito, and then nagdi-design siya ng logos. Kaya para sa mga artistic dyan, yung mga nagdi-design ng website, ng logos, ng everything about designing, backgrounds,